Hello mga kayeye, mga ka-59, magandang oras, araw at panahon po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating topic na pag-uusapan ngayon. Ito po ay tungkol sa security tips sa bomb threat. Ano ba ang dapat nating malamang gawin, hindi gagawin pag nakatanggap po tayo ng mga banta tungkol sa bomba. So yan po ang ating pag-uusapan, napakahalaga po yan bilang mga security guard. Pero bago po ang lahat, gusto ko po kayong i-welcome po sa aking channel. Tatawagin ko na po si Dragon! Kung bago lang po kayo sa aking channel, pakipindot ang subscribe button na nasa ilalim ng video ito at pindutin nyo na rin po ang notification bell para masundan nyo po ang mga bago at upcoming videos na aking gagawin. A few moments later. Atin pong alamin ang ibig sabihin ng bomb threat sa Tagalog version. Ito po ay isang impormasyon o babala na nagbibigay kaalaman ng isang mapanganib na aparato tulad ng bomba o katulad na uri ng paputok ay inilagay o ilalagay sa isang gusali, panghimpapawid o iba pang mga pasilidad. Atin naman pong pag-usapan ang mga pahiwatig o indicators ng bomba. Kakaiba at hindi pangkaraniwang naiwang mga bagahe, bag, kahon at parsela. Mahigpit na nakabalot at siksik na mga pakete o parsela. Malangis na mantsa sa sobre o pambalot. Ang pagtik ng tunog tulad ng isang orasan ay naririnig sa bagahe, bag, kahon at parsela. Pagkakaroon ng mga dekuryenteng wire, mga plastic cord at mga baterya sa bagahe, bag o kahon. Paghahatid ng hindi inaasahang mga pakete o parsela. Atin naman pong pag-usapan ang mga hindi dapat gawin o huwag gagawin kapag may banta ng bomba. Huwag hawakan ang anumang pinaghihinalaang aparato na paputok. Huwag subukang buksan ang mga kahina-hinala o iniwang mga pakete o bagahe. Huwag magulat o mataranta o magpanik. Huwag tumanggap ng anumang pakete, bag, kahon at parsela mula sa hindi kilalang tao. Kung may aktwal na pagsabog, huwag pakialaman ang mga labi ng pumutok na bomba. Huwag gumamit ng two-way radio o cellular phone. Ang mga signal ng radyo ay may potensyal na magpaputok ng bomba. Huwag buhayin ang alarma sa sunog. Huwag lisanin ang gusali hanggang dumating ang pulisya at suriin ang banta. Huwag hawakan o ilipat ang isang kahina-hinalang pakete.
Atin naman pong aralin ang mga dapat gawin kung may banta ng bomba. Lumipat ng hindi bababa sa 300 talampakan o 300 feet ang layo mula sa bomba. Patayin ang mga unit ng electrical at gas kung posible. Kung mayroong magagamit, ilagay ang sandbag sa paligid ng pinaghihinalaang bomba. Mag-ulat kaagad sa tamang autoridad, sa pulis, security officer o administrador ng building. Tumawag ng agarang tulong mula sa EOD o PNP Bomb Squad. Talakayin naman natin ngayon ano ang dapat gawin kung ang isang bomba o pinaghinalaang eksplosibong device ay natagpuan. Ilikas ang mga tauhan, mamamayan, pampubliko nang hindi bababa sa 300 talampakan ang layo. Patayin ang mga unit ng elektrisidad o gas. Huwag hawakan o galawin ang pinaghihinalaang bagay. Bantayan o harangan ang lugar. Tumawag sa pulisya o EOD para sa tulong. Ano naman po ang gagawin kung sakaling sumabog ang bomba? Alertuhin ang mga tauhan para sa posibleng pangalawang aparato o bomba. Bantayan o harangan ang bombing scene. Ilikas ang mga nasugatan o nasaktan. Iulat ang insidente sa wastong otoridad. Ano-ano ang paraan kung paano isinasagawa ang bomb threat? Tawag sa telepono, mensahe sa sulat, mensahe sa email, at padalang pakete. Ano ang senyales ng kahinahinalang package o pakete? Walang return address. Sobrang selyo. May mantsa. Kakaibang tunog. Hindi inaasahang paghahatid ng pakete. Hindi maganda ang pagsulat. Maling spelling o baybay ng mga salita. Maling titulo. Banyagang selyo. Sekretong mga tala o notes. Ano-ano ang mga materyales na dapat tingnan sa pag-inspection kaugnay sa banta ng bomba? Aluminum shell na 2 hanggang 4 na pulgada ang haba na parang isang rad ng payong. Aluminum shell na 2 hanggang 4 na pulgada ang haba na mukhang rad ng payong na may pares ng kawad na sotanghon noodle ang laki. Alarm clock na di baterya, minsan may nakalitaw na 2 wires. Itim na pulbura.
Madulas ang mantsa na amoy gasolina. Maliit na puting kwintas tulad ng butil ng bigas, magaan na amoy ihi. Maaari itong ipaloob sa bote, kahon, lata at plastic bag. Ito ay may langis kapag nailantad sa hangin. Plastic na kordon na spaghetti ang laki na kulay puti, dilaw, pula, itim o kulay kahel na may lamang pulbos sa loob. Maputi, kulay abo na clay na material na tulad ng Play-Doh nakapaloob sa mga bote, kahon, lata, plastic bag o pakete ng sigarilyo. Hindi nagamit na mga baterya para sa relo, calculator o 9 volts baterya. Mga alambre o wires. Hello ulit mga ka-5nan at mga kayaya. Dito na po nagtatapos ang ating talakayan sa magandang topic na ating pinag-usapan tungkol po sa emergency preparedness na ating gagawin kapag meron po dumating na banta ng bomba na wag naman po sana mangyari. So hanggang sa muli po, maraming salamat at sana pagpalain kayong lahat at sana po madagdagan pa ang kalaman natin para maging professional security guard po tayo sa pagpapatupad ng ating tungkulin. Maraming salamat. Bye-bye. See you next time.